Isinailalim na mga kapuso sa state of calamity ang Catanduanes at Camarines Sur dahil sa bagyong Nina. Narito ang report ni Joseph Moro. Kahit madilim, ramdam na ramdam ang lakas ng hangin at walang dala ng bagyong Nina sa Lagone, Camarines Sur kagabi. Ang isang sasakyan na bagsakan ng puno. Mabilis namang rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, the Philippine Army at mga volunteer para alisin ang mga natumbang puno. Dahil sa tindi ng bagyo, aabot sa 300 pamilya sa Del Gallego ang persahang inilikas. Sa ngayon, nasa ilalim na ng state of calamity ang Camarines Sur. Nawala naman ang kuryente sa Catanduanes, isa sa mga lalawigan kung saan naglandfall ang bagyong Nina. Bukod pa rito, malabo rin ang tubig na lumalabas sa gripo. Kitang-kita rin ang matinding epekto ng bagyo sa lugar. Nagtumbahan ang ilang malalaking puno at poste. Marami ring bubong, bakod at bintana ang nasira. Sa ngayon, patuloy ang clearing operations sa mga otoridad habang nasa evacuation center sa maraming residente. Sa tala ng PDRRMO, mahigit 4,500 residente ang inilikas sa Catanduanes. Sa Ginobatan, Albay, humambalang sa ilang kalsada ang mga natumbang puno kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Rumisponde naman ang mga otoridad para maalis ang mga ito. Nakaranas din ang pagbahangin ng lugar sa Albay. Patuloy ang clearing operations ng MDRRMC at Department of Public Works and Highways. Apektado naman ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Sorsogon. Sa lakas kasi ng hangin na dala ng bagyong Nina na pinsala ang ilang palayan. Pinadapa nito ang ilang palay na malapit na sanang anihin. Malalakas din ang hampas ng alon sa dalampasigan. May mga pamilya namang na-stranded sa pantalan na doon na iputan ng Pasko. Joseph Morong, GMA News.